이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 8장 1절부터 18절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 8, verse 1 hanggang 18. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 여섯째 해 여섯째 달 초닷새에 나는 집에 앉았고 유다의 장로들은 내 앞에 앉아 있는데 주 여호와의 권능이 거기에서 내게 내리기로 Tumingin ako at narito may isang anyo na parang tao. Mula sa anyong parang kanyang mga balakang at pababa ay apoy. At mula sa kanyang mga balakang at paitaas ay parang anyo ng kakinangan na parang tansong kumikinang. 그가 손 같은 것을 펴서 내 머리털 한 모숨을 잡으며 주의 영이 나를 들어 천지 사이로 올리시고 하나님의 환상 가운데 나를 이끌어 예루살렘으로 가서 안뜰로 들어가는 북향한 문에 이르시니 거기에는 질투의 우상 곧 질투를 일어나게 하는 우상의 자리가 있는 곳이라. At narito ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay naroon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. 그가 내게 이르시되 인자야 이제 너는 눈을 들어 북쪽을 바라보라 하시기로 내가 눈을 들어 북쪽을 바라보니 제단문 어기 북쪽에 그 질투의 우상이 있더라. At dinala niya ako sa pintuan ng bulwagan at nang ako'y tumingin, narito may isang butas sa pader. 그가 나를 이끌고 뜰 문에 이르시기로 내가 본즉 담에 구멍이 있더라. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, humukay ka sa pader, at nang ako'y humukay sa pader at narito isang pintuan. 또 내게 이르시되 들어가서 그들이 거기에서 행하는 가증하고 악한 일을 보라 하시기로. Sa gayoy pumasok ako at tumingin, doon ay nakaukit sa pader sa palibot ang bawat anyo ng umuusad na mga bagay, kasuklam-suklam na mga hayop at lahat ng mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ni Israel. 이스라엘 족속의 장로 중 70명이 그 앞에 섰으며 사반의 아들 야사나도 그 가운데 섰고 각기 손에 향로를 들었는데 향연이 구름같이 오르더라. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakikita mo ba kung ano ginagawa sa dilim ng matatanda ng sambahayan ni Israel? Bawat isa sa kanila ay silid ng mga larawan. Sapagkat kanilang sinasabi, hindi tayo nakikita ng Panginoon. Pinabayaan na ng Panginoon ang lupa. 또 내게 이르시되 너는 다시 그들이 행하는 바 다른 큰 가증한 일을 보리라 하시더라. Na magkagayoy dinala niya ako sa pasukan ng pintuan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilaga. At narito, doon nakaupo ang mga babae na iniiyakan ni Tammuz. 그가 또 내게 이르시되 인자야 네가 그것을 보았느냐? 너는 또 이보다 더 큰 가증한 일을 보리라 하시더라. At dinala niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon at narito sa pintuan ng templo ng Panginoon sa pagitan ng malaking pintuan at dambana ay may 25 lalaki na nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap ang kanilang mukha sa dakong silangan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silangan. 또 내게 이르시되 인자야 네가 보았느냐? 유다 족속이 여기에서 행한 가증한 일을 적다 하겠느냐? 그들이 그 땅을 폭행으로 채우고 또다시 내 노여움을 일으키며 심지어 나뭇가지를 그 코에 두었느니라. Kaya't ako'y tunay na makikitungo na may puot. Ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man ako. Bagaman sila'y manangi sa aking pandinig ng malakas na tinig, hindi ko sila papakinggan. 아멘. Amen. 하나님 외에 다른 것들을 섬기는 성전이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang templo na naglilingkod sa ibang bagay, liban sa Diyos. 남유다가 철저히 망하기 직전 그들이 섬긴다는 성전의 상황이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. At ang panahon nga na yun ay matatag na katayo ang templo ni Solomon. Ito yung bago pa ito bumagsak nangyari itong binasa natin. 당시 예루살렘의 솔로몬 성전은 예수 그리스도를 대표하는 성전이었어요. Ang templo nga na ito ni Solomon, ito nga ay sumisimbolo sa Panginoon Jesucristo. 지금 예수 그리스도께서 성전을 헐라 내가 사흘 안에 일으키리라 하셨던 것처럼 이제 십자가와 부활을 통해 성전을 완성하셨지요. At sinabi nga ng Panginoon Jesucristo na wawasakan ng templo na ito at itatayo niya sa 3 araw. Ito yung pagpapahayag niya ng krus at muling pagkabuhay. 그럼 오늘날의 성전은 무엇입니까?
At ngayon sa panahon natin, ano ang templo? 우리 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리 각 사람이 하나님의 성전이 되었어요. Ang bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoon Kristo ay naging mga templo ng Diyos. 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐. Di ba nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na Espiritu? 그럼 우리 각 사람이 하나님의 성전이라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Kaya't pakatandaan natin na bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. 그렇다면 나는 하나님 외에 혹 다른 것을 섬기고 있지는 않는가 잘 봐야 돼요. Dapat nating tingnan mabuti ang ating sarili kung hindi ba tayo sumasamba sa ibang Diyos, maliban sa ating Diyos. 하나님 명하신 10계명 중에 제1계명은요. 너는 나 외에 다른 신들을 네게 두지 말라 하셨어요. At sa 10 utos, yung pinakauna na iniutos ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. 이 계명 너를 위하여 우상 만들지 말고 그것들에게 절하지 말고 섬기지 말라 하셨어요. At sa pangalawang utos naman, huwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng anumang larawan o mga Diyos-Diyosan, huwag niyong luluhuran ng mga ito o paglilingkuran man. 그러시면서 만약 그리하면 나 네 하나님 여호와는 질투하는 하나님이시라고 말씀하신 거예요. At sinabi niya rin na kung gagawin niyo ito, ako na Diyos, na inyong Panginoon ay isang mapanibughuing Diyos. 혹시 내 안에 하나님이 질투하시는 이런 이 우상을 내가 갖고 있는지 점검해 봐야 되겠죠. Kaya nga dapat nating suriin ang sarili natin. Meron ba tayong mga Diyos-Diyosan na kung saan magiging sanhi na manibugho ang Diyos? 되게 아직도 개신교 안에서도 예수님의 그림, 예수님의 사진 뭐 이런 걸 갖고 다니는 사람들이 있어요. Maging sa mga evangelical Christian, marami pa rin na nagdadala ng mga larawan daw ni Jesus. 하나님이, 예수님이 사진에 찍히시는 분이 아니고 하나님은 말씀이신데 그 말씀은 안 붙들고요. 이상한 예수님 사진 뭐 이런 거 갖고 다니는 사람들이 있어요. At ang Diyos, si Jesus, ay hindi lang basta larawan o picture, ngunit siya ay ang salita mismo. Na mga taong hindi pinanghawakan ng salita, mga larawan lang. 그러면서 범사에 내가 나의 주인 노릇하는 사람들이 기독교인 중에 대부분이에요. Kaya mas marami pa yung bilang ng mga Kristiyano na namumuhay na Panginoon ng kanilang sarili. 그러다 보니까 교회 안에 말들이 많고 싸울 일이 많고 막 이 엉망진창인 거지요. Kaya't ang gulo ng simbahan, ang daming mga alitan o kaguluhan sa loob nito. 내가 나의 주인이기 때문에 싸워요. Dahil ang mga tao ay Panginoon ng kanilang sarili, kaya may pag-aaway. 예수님이 나의 주인이요 나의 머리시면 이제 몸된 여러 지체들은 싸울 일이 없어요. Dahil kung si Jesus ng inyong Panginoon, na siyang inyong ulo, walang dahilan na maglaban-laban yung mga bahagi ng katawan. 서로 섬겨주며 서로 돕며 서로 사랑하는 일만 있는 거예요. Sa halip ay magtulungan, maglingkod sa isa't isa at magmahalan. 근데 그게 잘 안 되는 이유가 무엇입니까? Pero ano yung dahilan na hindi nangyayari ito? 가장 하나님이 질투하시는 이 우상이 내가 나의 주인 되어 있는 거예요. Dahil yung ayaw ng Diyos, mga Diyos-Diyosan, ay siyang taglay natin. 내가 나의 주인 된 사람은 돈 중심으로 살 수밖에 없어요. Yung taong Panginoon ng sarili niya, walang magawa kundi maging sentro sa pera. 이게 돈이 이제 돈 중심으로 살면 돈에 묶여요. Nakasentro ka sa pera, magiging alipin ka nito. 나 중심으로 살면 나에 묶여요. At kung ikaw'y Panginoon, nakasentro ka sa sarili mo, 그러니 matatali ka rin doon. 눈에 보이는 모든 세상 것에 묶여서 종노릇하며 사는 거예요. Natatali ka at magiging alipin ka ng mga bagay na nakita sa sanlibutan. 사람은 하나님의 형상대로 지어진 존재입니다. Ang tao ay nilalang sa larawan ng Diyos. 하나님은 말씀이십니다. At ang Diyos ay salita. 그 말씀이신 하나님만 모시고 따르면 우리는 하나님의 형상이 회복되며 최고의 존재로 누리고 증거하는 거예요. At kung pangahawakan natin siya, susundin, mapapanumbalik tayo sa orina na larawan natin at magpapala tayo sa iba. 이걸 못 알아들으니까 오늘 첫 번째로 바벨론에서 에스겔에게 두 번째로 하나님이 임하셨어요. At dahil marami hindi makaunawa nito, sa unang punto ng mensahe natin, ang Diyos ay dumating kay Ezekiel doon sa Babylonia sa ikalawang pagkakataon. 항상 함께 하시지만 크게 두 번째로 이제 말씀을 주시는 거예요.
Bagamat laging kasama niya ang Diyos, sa pangalawang pagkakataon, andun yung malaking mensahe na binigay sa kanya. 그래서 오늘 본 8장에는요. 예루살렘 성전 안에서 자행되고 있는 우상 숭배에 관해서 지금 증거하고 있어요. Dito sa chapter 8 ay pinapatotoo yung pagsamba sa Diyos-Diyosa na nagaganap doon sa templo ng Jerusalem. 에스겔 1장에 보면요. 에스겔이 자신에게 하나님의 말씀이 처음 임한 때가 유다의 19번째 왕 여호야긴이 포로로 사로잡혀 온 지 5년째 넷째 달 초닷새라고 말을 했어요. At dito nga sa chapter 1, ang propeta na si Ezekiel, sinasabi sa unang pagkakataong dumating yung salita ng Diyos sa kanya, ito yung ikalimang araw ng 4 na buwan o ikalimang taon ni Haring Jehoiakim na siyang 19 na hari ng Huda noon na naging bihag. 오늘 보면 8장 1절은요. 그때로부터 꼭 1년 2개월이 지나고서 하나님의 말씀이 두 번째로 에스겔 선지자 자신에게 지금 임하고 있다고 말은 하는 거예요. At sa verse 1 naman, ang binasa natin, eksakto, 1 taon at 2 buwan ang lumipas mula nung unang pagkakataong dumating ang Diyos kay Propeta Ezekiel at ngayon naman sa ikalawang pagkakataon. 첫 메시지였던 행위 계시 얼마나 고생스럽게 이제 예루살렘 이 성을 이렇게 토판 위에 이렇게 세워놓고 그것을 이제 통해서 이 행위 계시를 1년 동안 에스겔이요 1년 이상 그렇게 해왔던 것을 우리가 그 사이 살펴왔습니다. At nakita nga natin yung naging buhay ni Ezekiel sa loob ng 1 taon mahigit na ito doon sa Jerusalem. 그 제사장인 에스겔이요 세상에 말도 안 하고 그 머리도 막 깎아서 이제 날리고 그 머리를 또 때리고 뭐 이제 이 여러 가지 음식도 그 조금씩 소똥에 구워 먹고 뭐 이런 삶을 살며 메시지를 했어요. At doon sa buhay niya sa Babylonia nang siya naging bihag, yung makikita natin naging parang pantomima yung ginagawa niya na hindi siya nagsasalita. Ngunit pinapakita niya sa gawa niya, inahit niya yung buhok niya, nakasuot siya ng panduksa at ganoon din naman kumakain siya ng mga niluto sa dumi ng hayop katulad ng baka. 말로 해서 안 듣기 때문에 이제 행위 계시를 통해 1년 동안 보이셨던 거예요. At dahil hindi rin sila makinig sa salita, kaya sa pamamagitan ng pagkilos o ng paggawa niya, pinakita sa kanila. 그때 저건 무슨 말인가 무슨 뜻인가 이렇게 보면서 이렇게 접근해 왔던 장로들이 회당 형식으로 이제 에스겔이 거주하고 있는 그 집 주변에 모였던 것 같아요. Maaring yung mga Hudyo na mga pinuno noon na nakakita dun sa ginawa niyang unang mensahe, ngayon ay nagkakatipon at inaalam nila ano ba yung kahulugan nito dun sa sinagoga. 그때 여호와의 권능이 이제 에스겔에 임했어요. At ng panahon na iyon, dumating ang kamay ng Diyos kay Ezekiel. 2절에 보니까요. 불같은 형상이 있더라. 그 허리 아래 모양은 불 같고 허리 위는 광채가 나서 단 새 같은데 그랬어요. Sabi niya sa talatang 2, tumingin ako at narito may isang anyo na parang tao. Nasa anyo parang kanyang mga balakang at pababa ay apoy. 지금 하나님이 불과 같은 모습으로 나타나셨다는 것은요. 심판하시기 위해서 나타나셨다는 의미지요. At ibig sabihin na katulad ng isang apoy na hayag ang Panginoon, ibig sabihin darating siya na hahatol o hukom. 하나님께서 에스겔에게 4개의 환상을 보여주셨어요. Pinakita rin yung 4 na pangitain kay Ezekiel. 3절에 보면 주의 영이 나를 들어 저 높은 천지 사이로 올리시고 하나님의 환상 가운데 나를 이끌어 예루살렘으로 가서 성전 안뜰로 들어가는 북향문에 이르고 거기서 질투의 우상 보게 하고 이제 그런 내용들이 지금 나오고 있어요. Sa talatang 3, sinabi niya, nilabas ang anyo ng isang kamay at hinawakan siya sa buhok sa kanyang ulo. Tinaas siya ng spirito sa pagitan ng lupa at ng langit. At dinala siya ng pangitain mula sa Diyos sa Jerusalem sa pasukan ng pintuan ng bulwagan na nakaharap sa hilagat sa kinaroroonan ng upuan ng larawan ng panibugho na nagbubunsod sa paninibugho. 이 포로로 잡혀온 유다 장로들이나 유다 사람들도 예루살렘은 안 망한다. 우리가 곧 돌아갈 것이다. 이렇게 잘못 알고 있고 지금 예루살렘도
이 전부 우상숭배하고 있는 모습을 지금 보이는 거예요. At sinasabi nga o iniisip ng mga pinunong Hudyo noon na hindi sila mawawasak, ngunit pinakita ngayon kung ano yung magiging kaparusahan para sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. 자, 오늘 예수 믿는 우리도 하나님의 성전이 되었는데 이 잘못 알고 있는 내용들이 참 많아요. Tayo rin naman na nananampalataya na at naging mga templo na ng Diyos, marami pa rin mga maling pagkaunawa. 그러면 두 번째로 유다가 징벌을 받을 수밖에 없는 이유를 지금 에스겔에게 보이신 거예요. Kaya ikalawa, pinakita kay Ezekiel, ano ba yung dahilan kung bakit ang Huda ay kailangan na parusahan. 에스겔 선지자가 본 첫 번째 환상은요, 하나님이 가장 미워하시는 질투의 우상입니다. At unang pangitain na nakita ni Propeta Ezekiel ay ang Diyos-Diyosan ng panibugho. 여기는 그 질투의 우상이 어떤 내용인지 구체적으로 안 밝혔지만 저는 그게 바로 내가 나의 주인 된 우상임을 확신하고 있어요. At di man detalyado na ipinakita o isinilarawan ito, ngunit tiyak natin na ito yung Diyos-Diyosan ng pagiging sentro sa sarili. 사람마다 이제 성전에서 하나님을 믿는다며 피제사를 드린다며 그리스도 방이노온 하는데 내가 나의 주인으로 살고 있는 그 내용이에요. At ito yung naglalaman na marami nga ang pumupunta sa templo, naghahandog sila sa Diyos, sabi na nanampalataya, ngunit sila pa rin ay Panginoon ng sarili. 그러면서 하나님은 없다, 안 계신다, 응답을 안 한다, 그러고 있어요. At sinasabi nilang walang Diyos o hindi sila sasagutin ng Diyos. 하나님은 우주 만물을 사람을 위하여, 나를 위하여 창조하셨어요. Ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa para sa atin na mga tao. 사람인 나는 하나님의 말씀 붙들고 사는 최고의 존재였어요. At ang tao, yung pinakadakilang nilalang na namumuhay humahawak sa salita ng Diyos. 하나님의 형상인 사람은 하나님 말씀 떠나면 물 떠난 고기와 같은 거예요. At ang taong nilikha sa larawan ng Diyos ay kung mahiwalay sa salita ng Diyos, katulad lang ng isda na nawala sa tubig. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 하나님께서는요, 그리스도를 통해 너희를 모든 문제 해결하시고 구원해 주시겠다고 그리스도 언약을 세워주셨어요. At sa kabila nga nito, ang Diyos na umilig sa atin ay tinatag ang tipan tungkol kay Kristo na siyang lulutas ng lahat ng ating problema. 아담 때부터 이 그리스도 언약 붙들고 이 믿는 믿음의 고백 피제사를 드리게 하시며 이제 임마누엘을 이렇게 누릴 수 있게 해주셨지요. At wala pa lang kay Adan, yung mga nananampalataya ay naranasan nila yung tipan ni Kristo sa pamagitan ng paghahandog ng dugo at dito nga ay naranasan nila ang Emmanuel. 그 하나님께서 동의를 하지만 그 피제사를 더 구체적으로 그리스도를 상징하는 성전 예배로 누리며 전하게 하셨어요. At mas detalyado na maranasan nila pagpapala nito sa pamagitan ng pagsamba sa mga templo na siyang sumisimbolo kay Kristo. 근데 세월이 흐를수록 이스라엘은 하나님과 원수 상태인 나 중심으로 또 돌아가서 나를 위하여 수많은 우상을 만들어 섬기게 된 거예요. Gayunman, paglipas ng panahon, ang Israel ay bumalik na naman sa pagiging sentro sa kanilang sarili at para sila naging mga kaaway na naman muli ng Diyos at sumamba sila sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. 오늘날에도 저를 통해서 여러분에게 계속 나 중심이 가장 하나님과 원수된다는 사실을 메시지마다 안 한 적이 없는데요. 아직도 나 중심으로 사는 사람들이 많아요. Kaya kahit paulit-ulit binibigyan natin sa mensahe na ang pagiging sentro sa sarili, ito'y kaaway sa Diyos, ngunit marami pa rin ganito ang sitwasyon sa buhay. 나 중심이면 나에 묶입니다. Kung nakasentro ka sa sarili mo, matatali ka sa sarili mo. 그러니까 나를 위하여 돈 중심 될 수밖에 없어요. At para sa sarili mo, wala kang magawa kundi maging sentro ka sa pera. 그러면 돈에 묶이지요. At matatali ka sa pera. 그러면 이제 주변 사람들이 전부 서로 생존 경쟁하는 사람들이기 때문에 싸울 일밖에 없고 갈등할 일밖에 없어요. At dahil sa mga tao sa paligid mo ay andun yung competition, kahit wala kang magawa kundi makipag-away, makipag-alitan sa kanila. 그러니까 모든 것에 묶이고 갈등하고 싸우고 그러기 때문에 예수님이 간단하게 말씀하셨어요. Andun yung kaguluhan, paglalaban, pag-away, kaya simple na sinabi ng Panginoong Jesus. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 오직 유일하신 진리는 예수 그리스도입니다. Ang natatanging katotohanan ay ang Panginoong Kristo. 예수 그리스도를 구주로 온전히 모시고 예수께 모든 것을 맡기면
진리를 알지니요. 그러면 그 진리가 예수님이 나를 자유케 하리라. Kung tinanggap natin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa atin ang katotohanan at ang katotohanan ito magpapalaya sa atin. 이게 신약의 말씀인데 똑같은 내용이 아담 때부터 계속 주어졌어요. Ito yung mensahe sa bagong tipan, ngunit katulad na mensahe ibinigay mula pa lang kay Adan. 그때 하나님께서는 많은 선지자들을 시대마다 보내시면서 경고하고 바른 길로 그리스도 오직으로 붙들도록 말씀해 오셨어요. Kaya nga nagpadala ang Diyos ng maraming mga propeta para magbigay ng mga babala at sabihin sa kanila yung tamang daan na dapat nilang lakaran. 이스라엘은 아프리카, 유럽, 아시아에 서로 연결점 그 중앙에 자리 잡고 있는데요. 이제 세계 선교하라고 세워놨는데 이스라엘 자신이 나 중심, 돈 중심에 더 강하고 우상 소굴로 만들어버렸어요. At inilagay nga ang Israel sa gitna o sentro ng Asia, ng Europa at ng Africa upang mag-ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit kita natin naging sentro sila sa sarili at sa pera. 예루살렘 성전을 세계복음화의 센터로 만들어야 될 것 아니에요? Hindi ba dapat na yung templo, ito yung maging lugar o center para sa pag-ebanghelyo ng mundo? 근데 그 성전 전체를 하나님께서 심히 질투하시는 우상들의 소굴로 만들어버렸어요. Ngunit ang templo mismo ay naging kuta ng mga Diyos-Diyosan na nagbunsod ng pagpatibugho ng Diyos. 성전 입구부터 온 성전 안팎에 온통 우상 숭배하고 있는 모습을 에스겔로 하여금 보게 하신 거예요. At pinakita nga kay Ezekiel na mula pa lang sa pintuan, hanggang sa bulwagan ng templo, ay andun na yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 바벨론에 의해서 패전하여 1차 포로로 잡혀가고 2차에 또 패전하여 2차 포로로 잡혀왔는데 아직도 못 깨닫고 더더욱 극성을 부리는 그들을 멸하지 않을 수 없다는 사실을 지금 보이시는 거예요. Kahit 2 beses na sila na sinakop ng Babylonia at ganap sila na natalo, mas lalong tumindi yung kanilang kalalagayan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paanong hindi sila ganap nawawasakin? 그러면 세 번째로 오늘날 성전이라 칭하는 우리 안에 있는 우상들은 어떤 내용입니까? At ikatlo, ano nga ba yung mga Diyos-Diyosan na nasa atin, na mga templo na ngayon? 오늘 에스겔 본문 당시에 이스라엘 백성들은요, 출애굽한 지 800년이 넘게 지났어요. At ang panahon nga na ito, na binigay mensahe kay Ezekiel, 800 taon ang lumipas mula ng Exodo. 근데 여전히 애굽의 우상을 숭배하는 것에서 벗어나지 못했던 걸 볼 수 있어요. Ngunit makikita natin na mga Israelita, hindi pa rin sila nakalaya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila sa Ehipto. 그러면서 유다는요, 이 전통 강대국인 애굽이 신흥 강대국인 바벨론을 이길 것이기 때문에 애굽만 의지하면 나라가 안전할 거라고 잘못 생각했어요. At mali yung pag-iisip ng Huda o paniniwala nila na mananalo sila sa labanan sa Ehipto dahil nananangan sila sa Babylonia dahil nananangan sila sa Ehipto. 하나님께서요, 이 선지자들을 통해서 그렇지 않다고 그렇게 말씀하셨어요. Kahit ilang beses sinabi sa kanila na hindi nga gano'n, hindi sila naniwala. 근데 유다 백성들은 내가 나의 주인 돼서 내가 믿고 싶은 대로만 믿어요. At yung mga taga-Huda ay pinaniwalaan lang kung ano yung gusto nilang paniwalaan. 그래 이 성전 안에 각 방마다 보니까요, 벽 사면에 전체에다가 애굽에서 신들로 섬기는 우상들을 막 그려놓고 붙여놓고 별짓을 다 하고 있어요. Kaya nga lahat ng mga dinudiyos nila sa mga larawan at iba pang mga imahe, lahat ng ito ay pinalibot nila at pinuno ang buong templo. 그 향을 피우는 일은 제사장들만 하게 돼 있는데요. 그거 보니까 장로들까지 향로를 들고 향을 피우며 그 향이 그냥 막 구름처럼 올라가고 있었던 거예요. At ang gawain na dapat mga pari lamang ang gumagawa, maging ang mga matatanda. Katulad na lamang may dala silang mga sunugan ng insenso at sumasamba. 오늘날 하나님의 성전이라 칭하는 우리 안에는 어떻습니까? Kumusta tayo ng mga tinawag na templo ng Diyos ngayon? 제가 보기에 아담 이후 가장 강하고 큰 나중심의 우상이 우리 마음 중심에요. 굳건히 자리 잡고 있어요. At wala pa lang kay Adan, yung pinaka malakas at pinaka matinding Diyos-Diyosan, yung pagiging sentro natin sa sarili natin ay mas lalong tumindi. 세상이 아주 빠르고 지식이 엄청 발달했는데 모든 것을 나중심으로 보고 나중심으로 듣고 나중심으로 판단하며 나중심으로 행동해요.
At napakabilis ng pag-unlad ng mga bagay sa mundo, pero nakasentro ang mga tao sa sarili nila at sa mga bagay sa sanlibutan na ito. 그러면서 무서운 것은요, 그게 당연하다고 생각해요. Kaya nga ang mga tao ay humuhusga, humahatol sa mga bagay kung ano nakita nila, narinig o kanilang ginagawa. 아니, 내가 내 맘대로 사는 거지. 그게 무슨 죄입니까? Sasabihin ng iba, gagawin ko kung ano yung gusto ko sa buhay ko. Anong kasalanan yun? 본래 우리 각 사람은 하나님의 형상이었어요. Sa orihinal, tayo ay mga larawan ng Diyos. 나는 하나님을 모시고 하나님이 나를 주관하시는 나요. Ako, kasama ko ang Diyos at ang Diyos ay namamahala sa akin. 그 하나님은 바로 말씀이신데 그 하나님이 내게 항상 붙들 수 있는 말씀을 주셔. At ang Diyos siya mismo ang salita at lagi niya ibinibigay sa akin yung salitang pangahawakan ko. 이게 그리스도 중심, 말씀 중심입니다. Ito yung pagiging sentro kay Kristo at sa salita ng Diyos. 근데 현재 내 안에 내가 나의 주인 돼 있으면 그 나는 누굽니까? Ngunit kung ako'y Panginoon ng sarili ko, sino yung nasa sa akin? 아담과 함께 우리 모두를 속였던 바로 원수악한 마귀, 그 마귀의 형상이 나라는 개념으로 내 안에 굳게 자리 잡고 있어요. Ang masama at kaaway natin na dumaya mula pa lang kay Adan, ang siyang matibay na nanahan sa atin kung ganun tayo. 이게 모든 게 각 사람이 나를 위하여 돈과 지위와 쾌락을 추구하며 이것들이 마음 중심에 온통 또아리를 들고요. 마귀와 악령들의 통로가 되어 있어요. Kaya nga, ang mga tao sa mundo, ang hinahabol nila yung pera, yung posisyon, o kalayawan para sa sarili nila. At ito ngayon tumatali sa sentro ng puso nila at nagiging lagusan para sa diablo at masasamang spirito. 이제 에스겔이 봤던 성전 안에요. 유대 여인들이 담무스를 섬기고 있는 내용을 우리가 여기서 볼 수 있어요. Makikita rin natin dito sa binasa natin na yung mga Hudyo ng mga kababaihan umiiyak sila dahil kay Tammuz. 담무스는 이제 그쪽 북쪽 바벨론 근방에서 섬기던 그런 우상인데 이제 유대 나라는요 6월 달이면 이제 건기가 시작이 돼요. Dito ay makikita natin sa panahon nga ng ika-6 na buwan, makita natin andun yung dagdog sa kanilang panahon. 이제 비를 내리고 풍요를 이렇게 주는 그 담무스 신이 6월 달이면 막 어디에 갇히거나 죽게 된다네. Dahil sa matindi na pagtuyot, makikita natin sa ika-6 na buwan, andun na ikamamatay nila ito. 그래서 유대 여인들이요 담무스 이제 죽으면 안 됩니다. 살아오세요 하고 아고 에고 하고 담무스를 섬겨요. Yan, sumasamba sila sa Diyos na si Tammuz at umiiyak, tumatawag sa kanya, huwag silang hayaan na mamatay. 그럼 그 담무스가 이제 죽다가 살아 일어나서 비를 내리고 그런다네. Isipin nila na sa kanilang pagtawag o pagsamba kay Tammuz ay bibigyan sila ng ulan. 그뿐 아니라 이제 성소 문과 번제단 사이에 제사장들만 있는 곳 아니에요. At hindi ba doon sa pagitan ng sanktuaryo at ng altar ng sunugan ng handog ay mga pari lamang ang nandun doon? 그러면 이스라엘의 성전은요 동쪽을 향해 이제 지어져 있어요. Ngayon yung mga pari, sila ay nananalangin patungo sa silangan. 그러면 태양이 동쪽에서요 쫙 떠오르면요 떠오르는 태양을 향해서 태양신을 이렇게 기원하며 절했던 게 제사장들의 꼬라지였어요. At sa pagsinag o pagsikat ng araw, andun yung pananalangin ng mga pari na ito doon sa silangan. 그 태양이 떠오를 때 먼저 절하면서 소원을 빌면 그 소원이 이루어진다네. Pag-iisip nila, sa pagsikat ng araw at pagluhod nila, pananalangin nila, ay tutugunin ang kanilang dalangin. 지금 한국에도 1월 1일 날 그 태양이 제일 먼저 떠오르는 그 지역에 가서 바닷가에서 그 절하는 그런 사람들이 많아요. At ganoon din naman sa Korea, sa unang araw ng unang buwan, makita natin maraming pumupunta sa tabing dagat at sila sumasamba. 이를 다 어찌 말할 수 있겠습니까마는 결론은 뭐냐? 유다 몰락 직전에 마지막 영적 상황을 지금 잘 보라는 거예요. Dito nga ay makikita natin yung huling spiritual na kalalagayan nila bago tuloy bumagsak ang Huda. 그러면 유다 몰락 직전의 그 성전의 영적 상황이나
성전된 하나님의 성전된 너의 영적 상황을 비교해 보라는 거예요. At ganun din naman, katulad ng kalagayan ng Judas sa mga huling araw nito, ay ihambing natin yung kalagayan natin ngayon. 이 유다의 마지막 때인데요. 왕이나 제사장들이나 장로들이나 백성들 마음 안에는요. 여호와 하나님 대신 나, 우상, 담모스, 태양 이걸로 가득 차 있어요. Dahil ang puso ng mga hari, ng mga pari, at mga matatanda noon ay puno ng mga Diyos-Diyosan katulad ni Tammuz at ng Diyos Araw sa halip na ang Panginoon. 오직 그리스도, 오직 전도가 아니라 가증함 위에 가증함이었어요. At hindi nga tanging si Kristo o tanging pag-eebanghelyo, ngunit sila ay nakatuon sa mga bagay na nais nilang tanggapin. 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀가 됐습니다. Sa pagtanggap tayo sa Panginoon Kristo, tayo naging mga anak na ng Diyos. 이제 우리는 하나님의 성전이요 하나님의 성령이 우리 안에 함께 계세요. Naging templo na tayo ng Diyos at nasa atin ang banal na Espiritu. 내가 나의 주인이 아니라 성삼위 하나님이 나의 주인이 되셨습니다. Kaya hindi na tayo ang Panginoon, kundi ang Diyos na sa tatlong persona. 우주 만물을 창조하신 하나님이 지금 나와 함께 계시기 때문에 하나님이 전부 책임을 지시는 거예요. At ang Diyos na lumikha sa lahat sa lupa ay kasama natin ngayon at siya responsable sa ating buhay. 내게 맡기신 일은 내가 있는 이 지옥과 이 환경 속에서 그리스도의 증인으로 세우신 거예요. Kaya tayo tinalagan ng Diyos kung saan lugar tayo naroroon upang tayo maging patotoo niya. 근데 그리스도가 나발이고 내가 나의 주인 돼서 돈을 위하여 세상을 위하여 이것저것 이제 행하고 있으면요. 거기에 전부 묶이고 종로로 탈 수밖에 없어요. Pero kung nakatuon tayo para sa sarili natin o para sa pera, tayo patuloy na matatali sa mga ito. 당시에 파스토린 제사장들이 그런 짓을 하고 있기 때문에요. 유다 백성들의 신앙은 완전히 무너져 있어요. Dahil magiging mga pinuno at mga pari matatanda ay ganito na, ay nangyari din sa pananampalataya ng mga tao na ganap na bumagsak. 그러면 유다가 완전 망해버린 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na ganap na nawasak o bumagsak ang Huda? 군사력이나 경제력으로 약해서 무너졌습니까? Dahil ba mahina ang pwersang militar nila o ekonomiya? 하나님의 언약, 오직 그리스도의 믿음이 안 됐기 때문이에요. Dahil ang pananampalataya nila ay hindi sa tanging tipan ni Kristo. 오늘 우리가 잘 안 되는 이유는 무엇입니까? Ano yung dahilan na walang mabuting nangyayari sa atin? 이런저런 이유가 많겠죠. Maraming kadahilanan. 그러나 오직 그리스도만 붙들고 그리스도께 내 관심을 고정시키면요. 나머지는 전부 해결되어져요. Pero kung tayo si Kristo ang pangahawakan natin at tutuon tayo sa Kanya, lahat ng bagay malulutas. 거기에는 내가 증인이에요. At tayo magiging patotoo nito. 하나님의 일, 선교를 위하여 뭔가 선교현지 자립을 한다고 애를 썼던 내 모습을 여러분이 잘 알잖아요. Noon, alam na alam nyo yung ginawa natin na para makapagsarili sa pagmimisyon. 하나님이 일마다 실패하게 하셨어요. Pero bawat gawin nating bagay ay nabigo. 전부 내려놓고 주님만 의지하며 주님께 모든 것을 맡긴 이후에 다시 회복되기 시작했어요. At pagkatapos na lahat ng ito, binaba natin, sinuko sa Panginoon, dun pinanumbalik ng Diyos ang 하나님은 tiyutin. 어디서나 마찬가지입니다. At ganun din naman sa atin. 내가 필리핀에 있든 라이반에 있든 한국에 있든 서울에 있든 어디서나 하나님은 함께 하세요. Sa Pilipinas ka man, sa Laiban, o sa Korea ka man, sa Seoul, lahat ng lugar kasama mo ang Panginoon. 에스겔 선지자가 하나님께서 보여주신 이 환상을 본 건요. 예루살렘에서 본 게 아니에요. Si Propeta Ezekiel, hindi niya nakita yung pangitain mula sa Diyos sa Jerusalem. 예루살렘에서 1600km나 떨어진 바벨론의 그발강가에서 본 거예요. Nakita niya ito, may tinatayang 1,600 na kilometro mula sa Jerusalem. Ito yung doon sa tabing ilog ng Kebara. 유다 백성들은요. 하나님께서 자신들을 돌보지 않으시고 유다를 버리셨다고 생각해서 우상 숭배를 할 수밖에 없었다고 핑계하는 거예요. At ang mga taga-Huda ay nagdahilan na wala daw silang mapagpilian kundi sumaba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat inisip nila na hindi na ata sila nakikita ng Diyos o inabandona na sila. 그러나 포로로 잡혀가 있는 유다 장로들에게도 하나님께서는 에스겔 선지자를 통해서
하나님은 지금 여기서도 역사하시고 운행하시는 창조주 하나님이심을 지금 보이시는 거예요. Gayunman, ipinakita ng Diyos sa mga matatanda ng Huda na naging bihag noon. At ganun din sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na ang Diyos ang lumikha, siya ang kumikilos, gumagabay, maging nasa ang lugar man sila, nasa ibang lugar man. 오늘 우리에게도 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 하나님께서 지구를 운행하시는 목적은요, 우리로 하여금 오직 예수 그리스도 붙들고 구원받을 수 있도록 하시는 거예요. Ang layunin na pinaikot ng Diyos ang mundo ay upang mapanghawakan natin na si Jesus, na siyang Kristo, na ating buhay at maligtas tayo. 이제 구원받았으면 그리스도와 함께 다른 사람을 구원의 길로 인도하는 그리스도의 증인으로 세우시는 거예요. At kung naligtas na tayo, itatag tayo ng mga tauhan o patotoo ni Kristo para akayin ng iba sa daan ng kaligtasan. 근데 이스라엘 장로들은요, 하나님은 뭐 라이바는 돌보지 않으시는 것 같아, 뭐 하나님은 그들을 돌보지 않는다고 주장했어요. Ngunit makita natin na tinuring ng mga pinuno ng Israel na walang pakialamang Diyos sa kanila. 근데 하나님은 그들과 함께 계시며 그들을 보고 계세요. Ngunit kasama nila ang Diyos at ang Diyos ay nagmamasid sa kanila. 오늘 본문 6절, 12절, 15절 보세요. 인자야, 너는 보느냐? 보느냐? 하나님이 지금 딱 알고 계시면서 지금 인자야, 너 보느냐? 하고 확인하시는 거예요. Sa mga talatang 6, 12 at 15, ay libes inulit kay Ezekiel ng Diyos. Sabi niya, anak ng tao, nakita mo ba? Ibig sabihin na ang Diyos ay nagmamasid sa kanila. 하나님은 세부의 일이나 만다의 일이나 라이반의 일이나 갈라보 하나의 일이나 뭐 딸락의 일이나 전부 보고 계세요. Mga pangyayari man sa Cebu, sa Mandaue, sa Laiban, sa Kalabuanan o sa Tarlac, ang Diyos ay nagmamasid sa lahat ng ito at may pakialam siya. 우리는 이제 하나님의 성전이라고 칭함받는 어마어마한 존재가 됐잖아요. Dahil tayo naging mga dakilang nilalang na tinawag ng mga templo ng Diyos. 근데 나중심 속에 돈중심으로 묶여서 어려움 받고 살고 있는지 있지는 않은지 점검해 봐야 될 것 아니에요. Na dapat nating suriin ang sarili natin kung tayo ba ay alipin ng paging sentro sa sarili at sa pera. 그래서 항상 강조하지만 오직 그리스도 답을 내시기를 바랍니다. Kaya lagi ko mang binibigyan din sa inyo, magkaroon kayo ng kasagutan tanging kay Kristo. 24시 오직 그리스도 답을 내시기를 바랍니다. 24 oras, magkaroon kayo ng kasagutan tanging kay Kristo. 그러면 나오는 결론이 교회 강단을 통해서 내게 주신 말씀 따라 삼원을 붙들고 살게 돼 있어요. Sa gayon, magiging konklusyon ninyo, panghahawakan nyo yung salita mula sa pulpito na binibigay sa inyo. 근데 삼원들이 뭐냐? 뭐 별 관심도 없는데 이러고 있으면요. 그리스도하고 별 관심이 없어요. Pero kung sabihin ninyo wala kayong interest o pakialam sa 3 days, ibig sabihin wala rin kayong kinalaman kay Kristo. 그러면 이스라엘 이 망한 유다 백성들처럼요. 하나님 믿는다 하면서도 내 소견에 옳은 대로 살면서 묶일 수밖에 없어요. Katulad ng mga Israelita na kung kaya sila ganap na nawasak, ay namumuhay sila sa sarili nilang opinion habang sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos. 그러나 포로로 잡혀왔지만 망해버렸지만 오직 그리스도 결론 냈던 에스겔과 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고, 에스더 이런 사람들처럼요. 축복의 대열 속에 들어갈 수 있어요. Kung sa kabila na naging bihag sila, ay andun yung dakilang pagpapala na tinanggap itong si Ezekiel, ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, maging ni Esther, at tumayo sila doon sa linya ng pagpapanibagong muli. 우리 각 사람의 현재 상황은요. 전쟁에 패하여 포로로 잡혀간 것보다는 더 낫잖아요. Hindi ba't masigit pang mabuti? Mainam yung kalagayan natin kaysa sa mga naging bihag noon. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? Sa ganun, ang dapat natin gawin? 나중심으로 종교생활하는 것 완전 끝내고 십자가에 나중심을 못 받고 종교 개혁하여 오직 그리스도 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. Maganda na natin tapusin yung paging sentro sa sarili natin at pagiging relihiyoso lamang natin, ipako na natin ito sa krus at tayo sumunod sa Panginoon. 그러면 에스겔과 다니엘처럼요. 축복의 대열 속에 성경을 기록하는 이 기록자로 쓰임받을 수 있는 축복 속에 들어가게 되는 거예요. So ngayon, papasok tayo sa hanay ng pagpapala katulad ni Ezekiel at Daniel na magdala ng reformasyon. 21세기
모든 사람이 나 중심이 왜 하나님이 미워하시는 가장 큰 우상인지 모르고 교회 다녀요. At sa panahon natin ngayon, napakaraming mga tao hindi nila nalalaman ano yung dakilang pagpapala nito bagamat dumadalo sila sa simbahan. 네, 여러분이 그 속에서 나 중심 십자가에 못 박고 오직 그리스도 붙들고 주의 놀라운 축복의 대열 속에 증인으로 서게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa naganap natin ipako sa krus yung paging sentro sa sarili, pangawakan ng Panginoon Kristo, at tumayo tayo sa hanay ng pagpapala ng pagpapanibago. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 종교 개혁이 어려운 일이 아니라 간단하고 쉽게 주어졌다는 사실을 깨닫게 하옵소서. Unawan niyo sa amin na hindi mahirap mangyari ang religious reformation. Ito'y napakasimple at napakadali. 유다 멸망 직전에 예루살렘 성전이 우상으로 가득 차 있는 모습을 우리에게 보이셨습니다. Nakita po namin na bago tuluyang mawasak ang Huda, andun na napuno ng Diyos-Diyosan ang templo sa Jerusalem. 예수 그리스도를 구주로 모시고 하나님의 성전된 우리 각 사람이 예루살렘 당시의 예루살렘 성전처럼 우상으로 들끓고 있는 것은 아닌지 점검할 수 있게 하옵소서. Natawatiyakan din namin sa aming sarili kung hindi rin ba kami naging katulad nito na may mga Diyos-Diyosan. 나 중심, 돈 중심, 세상 중심 속에 각종 더러운 우상들이 들끓지 않도록 오직 그리스도로 탐날 수 있게 하옵소서. Tunay na mahayag ang mga Diyos-Diyosan, paging sentro sa sarili, sa pera, at sa mundo, at tanging si Kristo lang ang siyang mahayag sa amin. 그래서 오직 그리스도, 오직 전도에 방향 맞추고 사문을 붙들고 증인으로 설 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalain niyo po kami, magkaroon ng konklusyon tayong kay Kristo, direksyon ng tayong pag-ebanghelyo, na maging patutunan ng Panginoon Kristo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.